Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Ito na naman tayo muling nagbabalik para magbahagi sa inyo ng kunting kalaman patungkol sa pag lowered ng ating mga motor. So itong motor nga pala lalagyan natin ng inner tube na to is Skygo 150, pero pang XRM na yung telescopic na ito. So ayan, pinutol namin yung sa ibaba, tapos tinira lang namin yung sa may bandang lock nya. Tapos ayan, makikita nyo yung dalawang dyan maliliit na tapos na naming tinabas yan. So ganyan kataas yung aming binawas. So ayan, wini-weld ko dyan gamit yung stainless na welding rod. So para maging matibay din yung pagkaka-weld natin, dapat din is marunong talaga yung mag-welding ng ganito para hindi mabiyak or hindi maputol. So ayan yung motor na paglalagyan natin mamaya. So Skygo 150 yan. So ayan, welding lang natin. Make sure nyo lang na dapat yung butas nya is nakasintro. So hindi mo natin ma-perfect yung pagkatabas natin na talagang magiging fit siya. Importante yung yung lagayan ng salak mamaya is magiging sintro. So ayan, weld muna natin yan ng tama para kapag grinder natin is magiging okay siya. Ganito rin pala yung ginawa ko sa 57 trail bike ko na drag bike guys. So tested ko na itong pamamaraan na ito para naman kayo ay makatipid. Kung meron naman kayong tool sa inyong bahay or nagme-mekaniko din kayo, is pwede nyo rin gayahin ito guys. Makakatipid kayo at hindi na kayo pupunta pa sa machine shop para maging maiksi na lang yung inner tube ninyo. So ganito lang yung gagawin nyo. So ayan na guys. So as you can see, ganyan dapat yung pagkaka-weld natin para maging matibay talaga. Kasi i-grind pa natin yan mamaya para maging flat siya. Parang ang kalabasan niya is walang putol. So dapat talaga maayos yung pagkaka-weld nyo. Kasi gagrinderan pa natin yan. Hindi kasi papasok yung ating outer tube kapag kaganyan lang yan. So dapat ipantay natin siya. So since malaki ang inner tube ng Skygo 150, nilagyan nila ng ganyan, no? Yung parang alloy na magki-clip sa XRM na outer tube. Yung inner tube pala. Yan. So ayan, makikita nyo dyan na nililiha na natin gamit yung number 60 grit na liha, pero hindi pang karaniwan na liha. Yan ay makikita nyo dyan, parang tila yung kanyang likuran. So ang kalabasan nito guys is parang ginamitan natin ng lat machine. So ayan yan yung finished product natin. So ganyan tayo kung magtrabaho ng ganitong klaseng mga
trabaho. Yung paglo-lowered natin, imbis na pumunta tayo ng machine shop, is tayo na lang yung mano-manong gumawa gamit lang yung ating grinder at saka yung ating welding machine. So tingnan nyo lang guys ng mabuti para kung sakaling gawin nyo ito is may pagkukunan kayo na basihan kung paano natin siya ginawa para maging flat siya. Ganyan yung tekniko para maging flat. Pagkatapos nyan, lihain natin ang number 60 grit. So pwede nyo rin lihaan pa ng after ng 60 grit, 100 up to 240 hanggang sa 800 to 1000 para mas maging makinis talaga. Pero sa amin guys, since nasa ilalim ito is number 60 grit lang yung aming ginagamit dito. So pagkatapos nyan, makikita nyo yung resulta nya. Ayan, yan yung resulta na hindi pa naliha. Pagka nilihan na natin yan is magiging fit na yan. So parang machine yung tumira. So ayan guys, parang walang welding, no? So yan yung indication na talagang nakapag-penetrate yung ating pag-weld kanina. So nakapenetrate, ibig sabihin hindi basta-basta mo putol kasi hanggang ilalim is naka-weld yun. So ganyan kataas yung sobra niya dahil iksi na lang itong inner tube na ito. Tapos puputulan natin yun hanggang sa may 5 mm na natira sa ibabaw. Yan nakikita nyo dyan, may parang 5 mm siya na nakausli. So ayan, yung fork oil na 200 ml hindi natin nilagay lahat. So dapat nasa lang 120 ml, divide mo sa 2 is nasa 60 ml lang bawat telescopic. So ayan, install na natin. Tapos tansyahin na lang natin kung gaano kataas yung gusto ng customer natin, kung ganyan ba or medyo ibababa natin para hindi sumayad yung kanyang or hindi masira yung kanyang fender na ayan plastic. So ganyan yung play ng ating telescopic na tinabasa natin. Binawasan natin ng medyo mataas-taas. So wala nang nakausli sa itaas. So yun lamang guys, maraming salamat.